ating pag-uusapan patungkol kay Trillanes. So ito, yung sunod, mga kababayan. Ano nga ba yung sunod mo, Kent? Eto na, mga kababayan. Si Heart Evangelista. Naku po, kung narinig nyo sa balita, mga kababayan, na ibinulgar nga ni Bernardo or dating Undersecretary ng DPWH, Bernardo, na si Nancy Binay, si Bong Revilla, si Chis Escudero ay tumatanggap ng kickback mula sa DPWH. So mga kababayan, ito na nga ang nangyari. Si Heart Evangelista ngayon ay naapektuhan ang karir bilang model, bilang pasyonista sa issue ng kanyang asawang si Chis Escudero. Pakinggan niyo po ito mula sa Tila domino effect na nga ang kinalalabasan ng pagkakadawit ni Senator Chis Escudero sa issue ng korupsyon. Isa sa apektado ay ang karir ng kanyang misis na si Heart Evangelista. Sa isang social media platform, usap-usapan ang umano'y deleted advertisement post ng isang brand partner ni Heart. Habang may ilan ang nagsasabi na fini-filter na rin ang mga negative comments sa mga post ng politiko wife. Sa live streaming ng fashion icon, sinabi ni Heart na hindi muna siya dadalo sa Fashion Week dahil sa mga isyong kinakaharap ng bansa. At sa parehong live stream, naglabas siya ng pagkadismaya sa mga kumukwestiyon sa kanyang lifestyle. Plano raw niyang magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Ado ay ang career ng kanyang... Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, talagang maaapektuhan si Heart? Totoo New yan. user get 8% off mga hotels. kababayan. Talagang maaapektuhan po si Heart dyan. Effect na nga ang kinalalabasan ng pagkakadawit ni Senator Chis Escudero sa isyu ng korupsyon. Isa sa apektado ay ang karir ng kanyang misis na si Heart Evangelista. Sa isang social media platform, usap-usapan ang umano'y deleted advertisement post ng isang brand partner ni Heart. Habang may ilan ang nagsasabi na fini-filter na rin ang mga negative comments sa mga post ng politiko wife. Sa live streaming ng fashion icon, sinabi ni Heart na hindi muna siya dadalo sa Fashion Week dahil sa mga isyong kinakaharap ng bansa. At sa parehong live stream, naglabas siya ng pagkadismaya sa mga kumukwestiyon sa kanyang lifestyle. Plano raw niyang magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Sa katunayan niya, milyon ang kinikita niya sa pagiging brand partner sa Fashion Week. Kaya't Milyon ang kinikita niya. Ito, basahin ko statement ni Heart. I am paid around 2, maybe 2 million per show. I go to Fashion Week not just because I want to make rampa. It's my job. You build your image. I meet agent. I meet companies because that's business. So ngayon mga kababayan, kung 2 million pala ang kinikita ni Heart every show, so why Heart Evangelista is not nakalagay sa top taxpayer in the Philippines? Bakit hindi si Heart nakalagay sa top taxpayer sa Pilipinas? Kasi maku-question yan eh. Maku-question talaga mga kababayan. Kasi asawa siya eh. Kung sabihin natin naka-praise ang account ni Chis Escudero, ang pera ni Chis. So, yung kay Heart, hindi. Ang problema lang, saan kukuha si Chis ng pangtustos? Yun nga ang problema, mga kababayan. 2 million per show ang kinikita niya. Milyon-milyon ang halaga ng mga bags, jewelries, shoes, and damit. So ngayon mga kababayan, ang tanong, bakit hindi siya kabilang sa top taxpayer sa Pilipinas? Di ba? Di ba mga kababayan? Speaking of substandard, Ken, merong subway na ginagawa sa Manila under PBBM. Yes po, meron po. Lalong-lalo na dyan sa may Green Hills. Ay, hindi. Sa may Bunisirano banda. Sa may Krame. Hindi. Sa EFE. Nakita ko po kasi lagi akong dumadaan dyan. So ngayon mga kababayan, yun lang ang katanungan. Kahit hindi dadalo si Heart, kahit hindi rarampa si Heart, madadawit pa rin siya. Kasi bakit mga kababayan?
Nakadomino po ang pagkadawit ni Cheese Escudero. So ito po, pakinggan nyo po mga kababayan. May ads lang po. Ito po ay sa Rappler mga kababayan. Ito po. 160 million pesos daw ang na-kickback ni Senator Cheese Escudero. At ang kanyang bagman, campaign donor niya, na contractor pa, at special envoy pa ni President Marcos. Here are the ties that bind. For the first time, humarap na sa Senate si former DPWH Yusek Roberto Bernardo at ang dami niyang pasabog. But for now, let's focus on the Escudero allegation. One of Escudero's campaign donors is Maynard Mu. He donated 30 million pesos to Escudero's 2022 senatorial campaign. Si Maynard Ngo nagbigay ng 30 million kay Escudero. Si Lubiano nagbigay ng 20 million kay Escudero, so meron siyang 50 million sa kaniyang senatorial campaign noong 2022. Maynard Mu also owns the Cork Wine Bar in BGC. At mukhang favorite ito ni Senator Cheese. Doon pa nga sila nag-reception ng vow renewal nila ni Heart Evangelista noong 2022. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan yun dyan sa DPWH. Nagbanta pa. Alam ko naman galawan nyo dyan sa DPWH, kaya magbigay ka na ng kickback, parang ganon. At mabalikan ko lang mga kababayan, ilang media po ang nag-i-interview at nagpapapreskon lagi si Cheese noon nung siya pang Senate President. Sabi niya, ito daw ay part ng demolition job at ang nasa likod daw dito ay si Saldico. Ngayon mga kababayan, ano na naman kaya ang masasabi ni Cheese Escudero dito? Kasi tapos na yung sinasabi niyang demolition job Kasi sa totoo lang mga kababayan, na-booking na may umamin na Hindi naman po pwede na sabihin niyang nagsisinungaling si Bernardo. Si Bernardo mismo, pinapahamak niya yung sarili niya para lang madiin si Cheese, madiin si Binay at saka si Revilla. So ano yun? Sino bang tanga mga kababayan na ikaw, apat kayong nagnakaw, tapos ikaw lang aamin? Tapos yung tatlo na kasabwat mo, ang hayahay ng buhay, tapos ikaw nakulong. Sige nga, tanong ko kayo mga kababayan, sino ba ang magnanakaw na apat kayong nagnakaw, tapos yung tatlo mong kasamang nagnakaw, nagpakasarap sa buhay, tapos ikaw nagpapakulong? Kung ako man, ganon, makulong ako, idamay ko na sila para quits kaming lahat. Diba? Meron nga tayong kasabihan, sabi nga ni Rupa Miquinto, todo na to, damay-damay na to. Diba? Okay naman ako. Sabihin mo kay Sek magbaba sa akin. Si First Lady Lisa Araneta Marcos ay Meron pang 142.7 billion na insertion. VIP na rin ng Cork Wine Bar. Nakakapag-recommend pa nga raw ng appointment sa Malacanang Singu. Ang mga listahang ito ay binigay raw ni First Lady kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Another company na pag-aari ni Maynard Mu ay Pure Living, which he co-owns with Heart Evangelista, ang asawa ni Senator Cheese Escudero. O, kita nyo, damay si Hart dito. Bakit? Si Maynard Ngo, ulitin ko mga kababayan, merong negosyo. At sino ang kanyang kasosyo? Kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Another company na pag-aari ni Maynard Mu ay Pure Living, which he co-owns with Heart Evangelista, ang Kita ninyo, talagang madadamay si Hart dito. Si Maynard Ngo, mga kababayan, ay meron siyang living locksel na co-own si Heart Evangelista. Kasosyo sa negosyo. Diba? Name, nationality, and current residential address. Ownership amount 6 million. Ngu, Maynard, and Love Marie Escudero Filipino, tagsi 6 million sila. So ibig sabihin mga kababayan, 12 million ang halaga ng locksel or living locksel na to. Mga kababayan, ayan sabi mismo ng Rappler yan. Kaya wag si Hart magmalinis na hindi niya alam. Alam niya. Kasi paano siya kukunik dito sa mga politician, asawa nga niya politician. My God! My God! Diba? Talagang maapektuhan siya. asawa ni Senator Cheese Escudero.
Another company that Maynard Mo owns is Cosmic Technologies, ang maker ng Cherry Mobile, which Hart also endorsed. Oh, isa pa sa pagmamay-ari ni Maynard Ngo ang Cherry Mobile. Oh, sino endorser? Si Hart Evangelista rin. Di ba? Ma'am Mina, maraming salamat po sa yung 20 Canadian dollars super sticker. Thank you so much po. Di ba? Oh, so walang takas, mga kababayan. Pero tuloy ba yung pagilit ng liig mo? Oo, magigilit ako. Ang tanong, tuloy bang makauwi si Digong? GC Avilido. Tuloy ang pagigilit ko. Ang tanong ngayon, tuloy bang makauwi si Digong? Yun lang naman eh. Yung pagilit napakabilis, pero yung pag-uwi napakahirap. Ikaw ba naman crimes against humanity? Libo-libo ang pinatay mo. Putang ina. Yung matanda nga si Isabela nagnakaw ng mangga na kulong. Yun pa kayang pumatay ka ng libo-libo, makauwi ka pa? Alam ko mga DDS bubo kayo pero hindi kayo bulag, hindi kayo bungol. Di ba? 2023, President Ferdinand Marcos Jr. appointed Maynard Mu as the Special Envoy for Trade and Tourism to China. Maynard Mu's Cosmic Technologies is also a government contractor. Among the contracts that we found, 386 million pesos in e-learning package for the Department of Education. Ito ay nung ang secretary pa lang ay si Vice President Sara Duterte. Oh, dawit na naman si Sara. Oh. Kita mo, milyon-milyon din ang inano ni Maynard Ngo. Oh, sa DepEd. Oh, dating si Sara pa ang DepEd Secretary. Putang ina, mako-question, madadawit pa yung pangalan ni Sara dito. Meron ding 100 million peso tablet deal for PAGCOR under Chairman Al Tenco, who is a family friend of the Marcoses. Take note, this is the second government contractor to become a campaign donor for Escudero. Under the election code, bawal magkaroon ng isang partisan contribution kung government contractor ka. Diba? Totoo naman yun kasi nga ang tawag doon is conflict of interest. Diba? Oh, so yun po yun, mga kababayan. O, paalala ko lang ha, mga kababayan, hindi ko na po masyadong habaan nyo po yung ating live ngayon. No? So, 3 lang po kasi yung topic natin. Kanina is 3 rin. So, 3 ngayon para hindi masyadong mahaba. So, pinutol ko na lang. O, bukas ulit. 2 live tayo bukas. No? So, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, no? 1 oras na po tayo mahigit. Pasensya na po kayo. Kung meron man po akong kapwa vlogger ngayon, or di kaya kay UC Claire, may inaano ata si UC Claire, tawag dito, ini-explain patungkol sa pagbaliktad, no, ng kaniyang sinasabi ni Kaufman. So, lipat po kayo kay Yusek, mga kababayan. Mamina, maraming salamat po at love po sa inyong lahat dyan. Ayan. So, yun lang mga kababayan. Thank you so much. And see you bukas sa ating live. Maraming salamat. Bye-bye. God bless. Thank you po. Ma'am Selpa Glory at sa inyong lahat. Maraming salamat.